Pinaigting ng PNP, ng AFP at ng lokal na pamahalaan ng Basilan ang seguridad sa tipo-tipo kasunod ng barilang sumiklab kanina. Rido, ang pinag-ugatan umano ng gulo na nagpalikas sa 7,000 residente. Saksi, si Marisol Abduraman. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa bahaging ito ng tipo-tipo Basilan kaninang umaga. Ang mga nabulabog at takot ng mga residente hindi alam kung saan magtatago. Kumalat ang balitang under siege ang bayan ng tipo-tipo. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, pumasok kahapon sa tipo-tipo ang mga kaanak ng isang ustad na nabaril naman sa lungsod ng Lamitan. Kahapon yung family nung namatay pumasok sa tipo-tipo kasi meron na silang suspect sa level nila. So ang suspect nila ay nagkataon municipal guard ng LGU ng tipo-tipo. At meron pa raw iba. Gusto umano ng mga ito na kunin at isuko sa kanila ang suspect. Nagkaroon na anya ng pag-uusap. Pinaliwanag natin paano ang proseso. Una, suspect pa lang yon at ongoing yung investigation. Gusto nilang ma-ensure na magkaroon ng justice doon sa kapatid nila. We have to apply the rule of law. Hindi yung dahil napagsuspechahan nila, by force, kukunin na lang. Pero nagkabarilan pa rin kaninang umaga. We have to come in. So, nandoon ang police, nandoon ang military to intervene. Na huwag kayong mag-resort sa violence dahil nagpapalitan ng putok ng baril. Duda ng 11th Infantry Division, may mga nakisali ng mga lawless elements sa gulo. Meron pa kaming minomonitor ngayon. Kinansilang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa lugar. Umabot naman sa mahigit 7,000 ang lumikas mula sa Bagidan at Tipo-Tipo proper, ayon sa Tipo-Tipo Municipal Social Welfare Office. Yung opisina kasi prior to the incident, dahil siyempre yung mga pumasok may kamag-anak din doon sa Tipo-Tipo proper, pinaalis na nila. So nalaman na rin lahat. So nagsialisan ng mga tao before the incident. 11:20 ng umaga kanina nang makontrol ang sitwasyon sa lugar. Bumalik na sa kanya-kanyang lugar ang mga magkalabang grupo. Sir, so clearly, this is a rido po. Yes, even from the mouth of the governor. Is the military and the PNP now are in full control of the situation? Yes, we are in full control of the situation. Sa isang pahayag, sinabi ni Hataman na lumagda sila sa isang joint statement of commitment kasama ang AFP, PNP at mga lokal na leader ng MILF upang mapababa ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan. Sa gitna ng sitwasyon, humingi ng pag-unawa at pakikiisa si Governor Hataman sa mga taga-Basilan para itaguyod ang kapayapaan sa probinsya. Hanggang ngayon, bantay sarado pa rin ng mga sundalo at pulis ang lugar para matiyak na hindi na lalala pa ang sitwasyon. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, OPAPRO, nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak sa Ustad Nazmi Bahang Tarahin, ang nasawi sa Lamitan na mitya ng pagsugod ng mga kaanak niya sa tipo-tipo. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at sinisigurong umiiral ang mekanismo para sa kapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nahaharap sa reklamo homicide ang isang babae na nakapatay ng 70 anyos na kasambahay sa Rizal. Ang biktima pinagpapalo ng electric grinder sa ulo. Saksi, si EJ Gomez. Buhay ang kinuha niya, maaari lang pagdusahan po niya. Naghihinagpis ang pamilya ng 70 anyos na kasambahay na si Rose Simon. Ang kanila kasing mahal sa buhay, duguan at wala ng buhay nang matagpuan sa pinagtatrabahuhan niyang bahay sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Ang biktima, pinagpapalo ng electric grinder sa ulo ayon sa pulisya. Sospek sa krimen ang dating caregiver sa bahay.
inalok umano ng trabaho ng biktima ang sospek na napag-alamang may utang sa kanya. Pumayag daw ang sospek pero nauwi sa pagtatalo ang usapan ng dalawa. Nilalait daw po siya nung biktima tungkol sa kanyang pamilya na hindi na po niya nagustuhan. Nauwi po ito sa pagtatalo. Nag-agawan daw ang dalawa sa electric grinder hanggang sa makuha ito ng sospek at saka pinagpapalo ang biktima. Hindi po bababa sa 8 pukpok po ang ginawa ng ating suspect sa biktima. At hemorrhagic shock po ang sanhi ng pagkamatay ng ating biktima. Halos hindi na po makita, ma-identify yung mukha ng ating biktima. Sinampahan ng reklamong homicide ang sospek na naaresto sa follow-up operation ng pulisya. Natuntun siya sa bahay ng kanyang anak sa Rodriguez Rizal matapos ituro ng kanyang asawa. Aminado ang sospek sa krimen. Kasi daw po yung mga anak ko po ay iba-iba daw po yung tatay. Ganun po, kasi daw po yung asawa ko, mayroong babae. Sobrang sakit naman po siyempre. Pinalo po ako sa tuhod ng kahoy, kaya po ako panay pasa-pasa. Grinder po, gusto niya pong ipukpok sa akin yun. Naagaw po. Nung naagaw ko po sa kanya yung grinder, sa kanya ko po naipukpok. Sobrang pagsisisi po. Hindi ko naman po sinasadyang kumantong sa ganung pangyayari. Talagang napakasakit sa aming magkakapatid, sa mga anak niya. Hindi namin matanggap ang pangyayari. Buhay ang kinuha niya, maaari lang pagdusahan po niya. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Nahulog mula sa truck ang 40 talampakang container sa Zamboanga City. At sa driver ng truck, sumabit ang container sa mga kable kaya natanggal ang kandado nito at nahulog. Walang nasaktan pero nagsikip ang daloy ng trapiko dahil sa insidente. Balak ng gobyerno na sa susunod na taon, isasama na sa kurikulum sa mga paaralan ang isyu sa West Philippine Sea. Sa gitna po yan ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na naulit pa nga kanina, malapit sa Baho de Masinloc. Saksi, si Chino Gaston. Nagsasagawa ng routine maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc ang BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy ng buntutan ito ng Chinese frigate 575. Namataan yan ng patrol aircraft ng Philippine Coast Guard 56 nautical miles mula sa Zambales. 4 na China Coast Guard vessel naman ang nakasunod sa BRP Cape San Agustin ng PCG. Noong nakaraang linggo ay naglagay ang mga Chino ng boya sa loob ng lagoon at sa labas ng bahura na 124 nautical miles ang layo sa Zambales at nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ilang barko ng China Coast Guard at plan ang namataan ng eroplano ng Philippine Coast Guard kung kaya atin itong pupuntahan para imbestigahan. Ang pinaka-significant na nakita nila dito ngayon is that there are 4 China Coast Guard vessels that they have monitored within the vicinity of Baho de Masinloc. And there is also PLA Navy warship, but it's quite distant. Ang Chinese Navy warship, ilang beses nag-radio challenge. Sinagot yan ng PCG aircraft. Ayon sa PCG, sa ngayon, pangkaraniwan ang dami ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Pero kapansin-pansing dumarami ang mga barko ng China tuwing may kadiwa ng bagong bayaning mangingisda mission sa Baho de Masinloc para maghatid ng ayuda sa mga mangingisda. Sa ulat ng National Maritime Council para sa ikatlong quarter ng 2025, 14 ang na-monitor na Chinese vessel sa Baho de Masinloc kada araw. 10 naman sa Ayungin Shoal, 11 sa Escoda Shoal at 27 sa Pag-asa Island. Average yan, kaya may mga araw na higit pa rito ang bilang nila. Ang Pilipinas naman may 30 barko at 5 aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Mula Hulyo hanggang Setyembre, tuloy-tuloy ang agresibong mga hakbang ng China, kabilang ang tangkang pag-ipit at pagbangga sa BRP Suluan ng PCG noong Agosto. Nauwi yan sa banggaan ng 2 barko ng China. The Philippines will never yield an inch of its territory or a drop of its maritime rights, even to a superpower. Patuloy rin ang pag-alma ng Pilipinas sa pagdedeklara ng China ng nature reserve sa Baho de Masinloc. Dati nang sinabi ng China na ginawa nila ito para protektahan ang likas na yaman doon. The declaration of reserve is the height of China's hypocrisy.
kinalbok nila yung Scarborough Shoal, and yet they claim that they are the stewards of the marine environment. It restricts Philippines fishing and marine research activities, and may also further harm or harass our fishermen and marine researchers for violating the so-called violating protected area rules imposed by China. Nauna nang naghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kaugnay sa pagdedeklara ng nature reserve. Ayon sa NMC, 49 na ang protestang inihain ng bansa kaugnay sa West Philippine Sea ngayong taon. At para mas maunawaan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng West Philippine Sea, plano ng gobyerno. They were able to present the curriculum adjustment for the grade 4, grade 6, and grade 10. Meron na silang kaukulang adjustment sa curriculum na to, and it will be fully implemented next year, school year 2026 to 2027. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nilagdaan po sa ika-47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade Protocol. Layo nitong palakasin pa ang ugnayan sa kalakalan, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Ang paglagda sa kasunduan, sinaksihan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang ASEAN leaders. Formal na rin inilipat ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa 2026. May tema itong Navigating Our Future Together. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.